Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asran salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga walang maisagot. Opo mga kapatid, kailangan ang ating sagot ay walang pag-aanlangan. Nangungulugan ito na merong katalagang katiyakan o kaya malinaw na katotohanan na hindi nangangailangan ng pag-aaninlangan o kaya pag-aatubili para may isagot ka sa nagtatanong. Kailangan mabuhay po tayo sa katapatan para maayos ang ating mga sagot. Dahil diyan, nagdudua talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah. Nagdudua tayo na sana magkaroon tayo ng katapatan. Katulad sa nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iyong sabihin, aking Panginoon, ipasok mo po ako sa pasukan ng katapatan at palabasin mo po ako sa labasan ng katapatan at gawin mo po para sa akin buhat sa iyo ang nakakatulong na kapangyarihan. Kaya, ang dua na ito, mga kapatid, tumutulong ito na magiging tapat po tayo sa ating pamumuhay. Kasi nga, kung hindi ka namuhay bilang tapat, ay sasagot ka talaga ng mga kasinungalingan o kaya pagkukunwari o ano pang mga nakakasama hanggang mawalan ka po ng isasagot. Kaya kapag mayroong mga tao kung saan nagsasalita ng katotohanan, huwag mo na siyang sagutin na mayroong pagpupuna. Katulad na nangyari kina Omar at kina Abu Bakar radiyallahu anhum. Kasi sila, hanggang nasabi nga ni Omar, sumpa man kay Allah. Hindi siya, kundi sa tingin ko na ipinaunawa ng Allah sa damdamin ni Abu Bakar. Sa katunayan, alam ko na siya ay nasa katotohanan. Tingnan nyo, ganun na ganun sinabi ni Omar radiyallahu anhu. Kaysa sasagutin mo isang tao kahit alam mo siya ay nasa katotohanan. Kaya ibig sabihin, kapag merong naninindigan sa katotohanan at nagtatanong sa atin bilang paghingi ng mga referensya, humihingi ng opinion, ibang opinion, kung tingin naman natin siya ay nasa tama, wag mo nang sagutin. Kasi, tama ng kanyang, nagtatanong na lang yan para makakarinig ng ibang mga opinion. O kaya wag mo na siyang punahin. Kasi kung ikaw nabuhay ka po sa pagsisinungaling, ang mga sagot mo ay purong kasinungalingan, wala talaga yung patutunguhan na maganda. Lalo pa, didiinin ka pa dahil sa palagian mong pagsisinungaling. Para pagtakpan ang panibago mo pang mga pagsisinungaling. Ganun na mangyari sa'yo. Mga sagot mo, puro kasinungalingan, gagawa ka talaga ng iba pang mga kwento, ibang mga senaryo. Hanggang magtatakpan mo na ng iba pang mga panibagong pagsisinungaling. Kaya nakakatakot talaga kasi may hadith si Prophet Sallallahu. Ang hadith niya napakalinaw, mga kapatid. Sabi niyo ito,
Layuan ninyo ang pagsisinungaling dahil ang pagsisinungaling ay sadyang gumagabay sa kasamaan at ang kasamaan ay gumagabay sa impyerno at ang isang taong nagpapatuloy sa pagsisinungaling hanggang siya'y itatala sa piling ni Allah bilang sinungaling. Isinalaysay ni Muslim. Kaya kung ang mga sinungaling, kung tatanungin mo sila, magkukontrahan talagang kanilang mga pinagsasabi. Kaya wala silang maisagot na tama. Kasi nga, magkukontrahan lamang. Dito pa lang yan sa mundo. Paano na sa kabilang buhay? Harap-harapan magsisinungaling kay Allah? Kawawa ka talaga pagdating ng araw na yaon. Kaya hindi talaga makakatindig ang sagot kapag galing sa mga mapagbulaan. Kasi nga, itinindig na ng Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan. At walang sino man ang kayang sirain ang katotohanan. Katulad ng sinabi ng Allah, sabi niya, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sinabi ng Allah, at sabihin mo, dumating na ang katotohanan at naparang na ang kabulaanan, sa katunayan, ang kabulaanan ay sadyang mapaparang. Kaya, naparang na o kaya naihagis na, naitapon na. Kasi dumating ng katotohanan. Kaya ganun na ganun. Kapag tumindig ang katotohanan, meron talagang tamang isasagot. Kaya mag-ingat talaga ang isang mananampalataya sa paggawa ng kasinungalingan. Kasi nga, sinasalungat mo minsan ang iyong sariling konsyensya dyan. Tignan nyo kung nasanay tayo sa mga pagsisinungaling. Mapupunta lang talaga sa dilema. Alam natin ang dilema ay isang sitwasyon kung saan ang isang mahirap na pagpipilian ay kailangan pagpasyahan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga alternatibo, lalo na kung pareho naman itong hindi kanais-nais sa kanyang sarili. Ganun ang dilema. Wala kang pagpipilian na maganda. Katulad na lang nagbibigyan ka ng holdapper ng kutsilyo. O sabi niya, patayin mo yan, o kaya patayin mo sarili mo. Kaya dilema. Kung papatayin mo yun, ikaw may kasalanan. Kung patayin sarili mo, mas nakakasala ka. Kaya, kawawa ka talaga kapag ikaw nabuhay sa pagsisinungaling, lalo na kinukontra mo ng iyong konsyensya. At mauubusan ka ng mga sagot na katotohanan. Kaya ang mga naliligaw sa landas, nauubusan talaga ng maisagot. Wala na siyang maisagot na tama kasi naligaw siya . Lalo na nabulag sa katotohanan. Hindi niya na alam ang kanyang mga pinanggagawa. Napuno kasi siya ng mga karanasan sa buhay kung saan akala niya yun ang tama. Hindi niya naimulat ng gusto ang kanyang mga mata. Hindi niya naimulat sa katotohanan. Alam naman natin kapag ikaw nailigaw, ay tanging sarili mo lang ang iniligaw mo. Kapag ikaw ay nagabayan, ay tanging sarili mo rin ang nagabayan gamit ang mga ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat talaga ang mga naliligaw. Kasi wala na silang maisagot . Naubusan talaga. Hanggang magsisinungaling na lang. Subhanallah. Wala na silang paninindigan. Ang iba nga kahit wala nang maisagot, itatago na lang ang tamang sagot. Subhanallah. Itatago. Kasi nga, dito sa mundo, kaya mong itago yan . Binigyan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkakataon. Binigyan ka ng Allah ng kalayaan. Ngunit pagdating ng oras, wala yan, ubos lahat yan. Hanggang wala ka nang maisagot kasi natatakot ka na. Kasi nga, katulad ng nabanggit ng Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair,
fama lahu min quwwati wala nasir. Sinabi ng Allah, katiyakan siya ang hinggil sa pagbabalik sa kanya ay talagang may kakayahan. Araw na kung saan susuriin ang mga lihim, kaya hindi mapasa kanya ang anumang lakas at ni walang tagatulong. Tingnan niyo, nakakatakot, susuriin ang mga lihim. Alam naman natin ang mga lihim, nakatago yan sa mga puso natin. Kaya kung ikaw mayroong naitagong, tapos puno ng kasamaan, kasakiman, o ano pa dyan, ayaw mo sagutin ng tama, wala ka talagang maisasagot. Kasi nga, wala na, bubuksan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lihim. Kaya, ang mga tao, ang mga hindi nakahanap ng kasagutan dito sa mundo, sanhi po yan ng pagtatakwil, lomustaan. Kaya, ang mga walang maisagot dito sa mundo na katotohanan yan, dahil yan sa pagtatakwil, ayaw nila tanggapin yung katotohanan, nandiyan ang katotohanan. Hindi pa nila tatanggapin, a'udzubillah. Alam niyo, sa araw ng paghukom, may nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, habang mapapasigaw sila doon, o aming Panginoon, palabasin mo naman sana kami para makagawa ng kabutihan na hindi pa namin noon nagagawa. Hindi ba't pinagkalooban namin kayo ng mahabang edad para makaalaala doon ang sino mang nakaalala at dumating pa sa inyo ang tagapagbabala? Kung gayon ay tikman ninyo sapagkat walang anumang tagatulong ang para sa mga mapang-api. Subhanallah, panglabot po ito mga kapatid. Hanap ka ng katotohanan, mga kasagutan dito sa mundo. Pupunta ka pa sa mundo, pupunta ka pa sa mga liblib na mga lugar. Pupuntahan mo pang ibang mga pamayanan para matuklasan mo lang katotohanan. Nandiyan ang katotohanan, hindi mo talaga kayang tanggapin. Dahil yan sa pagtatakwil mo, ayaw mo tanggapin, tinatanggihan mo. Kaya sa araw ng paghuhukom, tatanungin ka, di ba binigyan ka ng mahahabang edad para makapag-isip ka, para magnilay-nilay ka? Bakit di mo yung gagamitin? Yun ang nakakatakot. At ang luha sa pagdating na yun, hindi kayang sagutin ang mga kasagutan. Hindi na kaya kasi isasagutin harap-harapan na nandiyan ang katotohanan. Impernong apoy ang parusa sa mga taong mga mapang-api, mga nakagawa ng mga kasalanan kasi inaapi nila kanilang mga sarili. At walang makakatulong. Kaya mapapaluha ka talaga sa ganong kalagayan. Kaya lalo na ang mga namumuhi sa katotohanan, namumuhi sa nasusuklam sila, lalo na mga mapagkunwari, walang maisagot talaga kasi laban sila sa katotohanan. Tatanungin mo ganito, iba-ibang mga pinagsasabi. Namuhay kasi sila sa pagmumuhi sa Islam. Kaya impernong apoy din ang kanilang kaparusahan. Mapapaligiran sila doon. Kasi nga sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya lalo na isa rin sa mga walang maisagot mga kapatid, ang may nais ng masama. Hindi sila makakasagot. Bakit? Hindi nila masabi-sabi ang tama. Kapag meron kang hangad o kaya mga pakana sa katotohanan, hindi ka makakasagot ng tama. Hindi mo kasi babaliktarin mo Naapakan ng dangal mo ganun sila Kapag nakikita nila nagtagumpay na sila hindi nila matanggap-tanggap yun. Katulad ng nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawalla wa hum farihun. Sinabi dito ng Allah, at kung dinaranas mo ang kabutihan ay ikinakasakit nila
At kung dinaranas mo ang sakuna, sasabihin nila, talagang nakapag-isip na kami sa aming kalagayan noon pa man. At tatalikod sila na nagagalak. Subhanallah. Ganun ang mga ginagawa nila. Nagagalak sila kapag merong mga sakunang nangyayari sa mga kamusliman. Kaya, maano talaga mga kapatid, mga nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita talaga natin to, nasasaksihan talaga natin to. Hindi sila nag-aatubili. Kahit wala naman silang kumpiyansa sa sarili nila. Pero, gumagawa talaga sila ng mga pakana. Hindi nila alam, balang araw, wala silang maisagot kapag sila'y tatanungin na ng katotohanan. Ang pag-aatubili ay isang pag-aanilangan dapat yan eh. Nag-uurong sulong ka, o kaya hindi ka makapag-isip, makapag-desisyon dahil sa kaba, o duda, o takot. Hindi ka pa sigurado. Pero iba sa kanila eh. Naging matapang sila sa paggawa ng kasamaan. Walang takot, walang pangamba. Kaya nakakatakot din ang parusa sa kanila pagdating ng kabilang buhay. At isa sa mga hindi makakasagot mga kapatid, ang mga napipilitan. Kapag mga napipilitan, buti kung napipilitan ka, pero mapanatag ang kalooban, mapapanatag ang iyong puso sa pananampalataya, okay yun. Pero kung napipilitan ka, tapos gusto mo rin gumawa ng kasama, subhanallah. Ano na lang isasagot mo sa araw paghukom kapag ikaw tatanungin na ng iyong pananagutan? Sasabihin mo, Ya Allah, napilitan ako ng kahirapan. Ya Allah, wala kasi akong makain. Ano bang isasagot mo doon? Ya Allah, sumampa ko si Rimulto kasi ang mga magulang ko sumasamba rin sa Rimulto, napilitan lang ako. Hindi ganun ang isasagot sa araw paghukom. Kaya kapag sila'y sumasagot, mga kapatid, pabalagbag talaga. Subhanallah. Kasi nga, meron silang tinatakpan. Alam naman natin ang mga pabalagbag na mga sagot. Meron silang meron silang pinagtatanggol dyan eh. Kaya, sasamahan nila yan ng mga masasamang tono, o kaya sasagot sila na may halong pagtataray. Sa halip na maayos dapat sila makipag-usap, minsan namimilusopo pa sila eh. O kaya hindi diretso sa sagot. O kaya minsan nagiging bastos. Hindi sila naging magalang o kaya malinaw sa pagsagot sa mga katanungan. Ganun ang tao, mga kapatid, kapag merong pinagtatakpan na mga kasalanan. Kaya, alhamdulillah, kapag tayo nabuhay talaga sa katapatan, insyaAllah, gagabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sa mga biro-biro natin, o kaya mga seryoso, basta ikakasira ng Islam, dapat mag-ingat talaga. Kasi ang hatol sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakatakot na. Kaya kapag ikaw tatanungin, tapos ang itatanong sa iyo, bakit mo isisirain ang Islam? Sa araw paghukom, ano lang isasagot mo? Tatahimik ka na lang, wala kang maisasagot. Ya Allah, kasi wala akong alam. Kasi Ya Allah, bata pa ako. Ya Allah, ganun bang isasagot mo doon sa araw paghukom? Biro-biro, Ya Allah, pamatay oras lang. Kaya mag-ingat talaga. Mas mainam pa. Kung isasagot mo kapag mayroong nagtanong sa iyo at hindi mo alam, sagutin mo nang wala akong alam. Mas mainam pa yan. Kasi nga, kalahati pa yan ng pananampalataya natin. Kalahati pa yan ng paniniwala natin. Ibig sabihin, meron kang natutunan sa Islam. At yan ang mga kapamaraanan din ng mga scholar sa Islam. Natanda na meron silang takot sa Diyos. Pero kung wala kang isasagot na tama, gagawa ka ng kasinungalingan, subhanallah, baka mapunta ka pa sa kawalan ng pananampalataya.
Ha? Katulad din dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, katotohanan ang mga yaong hindi naniniwala sa mga palatandaan ni Allah. Sila ay hindi gagabayan ng Allah at mapasa kanila ang mahapding kaparusahan. Tanging gumagawa-gawa lamang ng kasinungalingan ang mga yaong hindi naniniwala sa mga tanda ng Allah. At mga iyon ay mga sinungaling. Tingnan nyo, ganun na ganun ang mangyari sa iyo. Gumagawa-gawa ka lamang ng kasinungalingan. Kasi wala ka lang tamang isasagot. Ang gusto mo, pipilitin mo talagang iyong pagnanasa. Ayaw mo kasi maapakan ang iyong lahi, ang iyong mga doktrina, o ayaw mo maapakan ang pangalan mo. Subhanallah. Kaya gumagawa-gawa na lang o kaya mag-iimbento na lang ng mga kasinungalingan. Minsan, kapag ang tao wala nang maisagot na tama, maghahamon na lang subhanallah. Itong nakakatakot. Maghahamon ka. Meron nga mga nauna sa atin, naghahamon sa mga propeta na padalhan na sila ng kaparusahan. Katulad ng sinabi ng Allah, kaya iwanan mo sila hanggang sa sandali at pagmasdan sila dahil makikita rin nila bakit kaya sa aming parusa sila'y nag-aapura. Nag-aapura sila Kasi nga wala na silang maisagot na tama. Ubus na naubos. Kaya sabi na, padaliin mo muna na lang ang parusa ng Allah. Ganon na mangyayari sa tao, mga ligaw, mga kapatid. Ang iba nga, gusto na lang lumaho Gusto nila maging turab, maging lupa. Sabi dito, yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Sasabihin ng mapagtakwil, sana naging alabok na lamang ako. Yun ang sasabihin nila. Hindi na nila kayang sagutin ang mga araw paghukom, o kaya gusto nilang tumakas. Ayaw nilang harapin. Kaya doon ang sasabihin, pero hindi mangyayaring ganun. Kasi nga, haharap ka pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung huli ka na, wala ka nang maisagot na tama, nakakatakot kasi kapag nahuli ka doon. O kaya nasa maling landas ka po, ay makikita mo talagang impernong apoy. Merong sinabi si Allah, sabi niya, kapag nakita kanila na hindi kanila ituturing bukod sa pangmutya, iyan ba ang ipinadala ni Allah bilang mensahero? Muntik na niya tayong mailigaw sa ating mga Diyos-Diyosan. Kung hindi lamang tayo nagtiis sa mga iyon, ay nalalaman din nila sa oras makikita nila ang kaparusahan kung sino nga ang mas naliligaw ng landas. Tingnan nyo mga pag-ano, nagtitiis nga sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero pagdating ng araw paghukom, wala silang maisagot na tama. Kaya kawawa sila Bakit sinasamban lang Diyos-Diyosan niyan? Nagtiis pa sila. Pinagtatanggol pa nga nila iba dyan Kaya hindi ka makapagsalita kasi nga sa kaba sa Diyos. Sa takot. At hindi mo kaya magsinungaling doon. Katulad ng nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Sa araw na yaon, magsisitayo ang mga espiritu, at ang anghel sa iisang hanay na walang magsasalita bukod sa sino mang pinahintulutan ng mahabagin at magsalita ng tama. Tingnan, magsalita lang ng tama doon. Kaya walang maisagot ang mga doon Kasi tama lang ang doon, ang tatanungin sa iyo doon. Tingnan nyo kahit sa libingan, mga kapatid. Ang mga paparusahan sa libingan, mayroong mga katanungan doon na hindi nila kayang sagutin. Tatanungin sila, sino ang iyong Panginoon? Anong iyong relihiyon?
Sino yung propeta? Sasabihin na, hindi ko po alam, subhanallah. Kaya sasagutin sila ng mga anghel. Hindi mo inalam at hindi mo rin pinag-aaralan. Yun ang iano sa kanya. At pupukin sila. Ha? Sa araw na yaon. Kaya nakakalungkot. Kahit dumating na ang katotohanan, hindi nila tinanggap. Kaya sa araw ng paghuhukom, pakinggan mo ito, sinabi ng Allah, sabi niya, Qul ja'al haqq wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Sinabi ng Allah, sabihin mo, ang katotohanan ay dumating na, at ang kasinungalingan ay hindi na maaaring magsisimula na at hindi na mauulit pa. Subhanallah, hindi na mauulit doon sa araw paghukom. Dito lang yan sa mundo, puro ka pagsisinungaling, pero sa araw paghukom, wala na pong pagsisinungaling doon kasi hindi mo na kayang uulitin ang pinanggagawa mo. Araw na yun kung saan babubuksan na talaga ang katotohanan. Kaya walang tanong na sasagutin ng mga mapagtakwil na masisiyahan sila. Wala. Lahat kontra sa kanila. Pati nga kamay nila papasilitain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, wala na sisilyuhan, isasarakan lang mga bunganga. Hindi na sila papasilitain doon sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magsasalita laban sa kanilang mga paa, balat, kamay, o ano pa dyan sa araw ng paghukom. Kaya, inshallah mga kapatid, sana ipagduan nyo sana kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating doon. Dapat meron tayong isasagot na tama. Huwag nating gayahin ang mga mapagtakwil na ang mangyari sa kanila, wala silang isasagot doon na tama pagdating ng araw paghukom. Sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.